Nung nakaraan po, pinag-usapan natin na ang mga nangyayari ay panukala. No? Tandaan po natin ito, hindi po ulitin ko, hindi nagbabago. Ang Diyos, wala po siyang time setting, walang timetable, kundi anong kayong panukala. Sabi pa, ito pa yung noong una. Huwag kang palagi kong dili. Noong una pa, niayos na ito ng Panginoong Diyos. Kung ano man ang nangyari sa ngayon mga kapatid, there's no such thing as new revelation, tapos na. Ang new revelation kasi, sa Panginoon sa Kristo yun. Yun yung pagdating ng Mesiyas, dumating na po yun. So, ano man ang maririnig natin ngayon sa panahon natin ngayon, wala na pong visa yan. Nakita nyo ang paglabas ng napakaraming kulto. Meron nga ako nabasa dyan sa YouTube na nilarawan niya yung iba't ibang kulto mga kapatid. Alam niya nakalagay, may kanya-kanya silang agenda kung bakit sila naglilingkod sa Panginoong Diyos. No? Tutuusin, hindi na po sana yung nangyayari kasi sabi rito, verse 11, at dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at ayon sa Kanyang kalooban. Yan. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila. Yan. Amen? Now, para i-update tayo mga kapatid, sa kasalukuyan, ang bansang Israel ay isa sa bansang kinamumuhian po ng marami sa ngayon. Kinamumuhian mo yan. Tapos hindi siya nagbukas ako nung nakaraan, January 1 yata yun, nagtaka sila kasi nagtipon po sila doon sa templo. Meron po doon natirang bagay sa templo na puno po yun ng mga Israelita. Tinatanong nila bakit may ganong okasyon, wala pong sumasagot. Wala naman sinabi na may okasyon, wala, basta nagtipon sila doon. Ang sabi nila, baka magulat na lang daw ang buong daigdig sa mga susunod na pangyayari. Amen? Habang tayo ay nagpapaputok, kumakain sa New Year, nagse-celebrate, ang mga Israelita, yung unang tinawag ng Diyos, meron po silang ibang ginagawa. At ang ginagawa nila, nagtitipon po ngayon sila doon sa templo. Wala na yung templo, pero yung wall, yung natirang wall, doon po sila nagsisiksikan. Sabi ko, meron na naman siguro itong mga balak gawin na hindi po nila. Pero wala tayong magagawa kasi sabi rito mga kapatid, sila po yung unang pinili ng Panginoon. Amen? Yung iba pilit na kinukontra yan. Ako nga sinabihan, masyado rin akong maka-Israelita. Paano naman ako naging maka-Israelita? Wala naman akong kinalaman dyan. Kasi napag-alaman ko lang mga kapatid, ito yung sinasabi, yung panukala ng Diyos kasi naka-arrange na po yung mula pa ng una hanggang sa kaduluduluhan sa ating panahon. Hindi tayo pwede mag-intervene, hindi tayo pwede magdagdag, hindi natin pwede sabihin, ito, bagong revelation sa akin ng Panginoon. Ito, sinabi sa akin ng Ama Diyos, wala po talagang ganun. Patawarin na lang nila ako sa sinasabi kong ito, pero, kasi naka-video pero wala pong talagang gano'n na sinasabi. There is no such thing as new revelation, tapos na po yan. At ang revelation na dapat sinasabi na nung dumating yung Mesiyas, ang inaantay ko kasi yung revelation talaga kung sino yung darating na Mesiyas. Amen, ha? Now, ulitin ko, ang Mesiyas po dapat tao. Ang Mesiyas po hindi Diyos. At saan po ninyo tingnan yan, the Messiah dapat ay tao. Kaya dahil po bakit ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Amen? At yung dapat natin palaging intindihin na ang panukala kasi ng Diyos, yung nangyari sa unang Adan ay maibalik, maisaayos. Amen? Diba pinag-usapan natin? Kaya kinakailangan yung unang Adan pag naisaayos, ang susunod na gagawin, bubuksan ng paraiso. Tama po ba? Paraiso. Hindi natin ginawa. At babalik tayo natin. Hindi po tayo atin ng langit. Kaso ano natin, pag namatay ka, akit na ng langit, wala pong ganun sa Biblia.
Kahit ito panahon ng Panginoon sa Kristo, nagbigay siya ng isang talinghaga o parabulo. Sabi doon, ando si Lazaro, naalala niyo yun? At yung lalaking mayaman. Pag tinignan niyo sa original mga kapatid, ang tawag puro na Sheol. Hindi po tinatag na Sheol. The place of the dead. Ang Sheol ay may dalawang bahagi. Yun yung mga matuwid at mga masama. Bakit sila nandoon? Kasi yung time na yun, 2,000 years ago na, hindi pa po dumarating yung judgment na tinatawag. Wala pa pong pag-uukom. Amen? Pag namatay po ang isang tao, kahit anong dasal mo yan, wala pa po tayong pag-uukom. Nasa parte pa rin po tayo na tinatawag na mediation. Mediation. Ano yung mediation? Una, ang Panginoon sa Kristo yung mediator. Ang trabaho ng mediation, iniiwasan po ng mediation na isang tao ay mahatulan o mapapunta ka sa korte. Wala pa po tayo sa korte ng Panginoon Diyos. Nasa mediation stage po tayo. Kaya pupunto ko lang kasi yun ang trabaho namin ngayon sa barangay. No, mediation. Iniiwasan na ang bawat kaso ay sumampa sa korte. Dahil pag sumampa sa korte, diyan po dumarating yung tawag natin judgment. Wala pa po tayo sa judgment time. Naintindihan po ninyo, sa mga ganyan, nililiwanag natin. Ang mediator natin ngayon, the mediator of the New Testament, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? At ang una niyang minijay ay ang bansang Israel na makabalik loob sa Panginoong Diyos. Yan. Kaya sabi rito mga kapatid, nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Kaming unang umasa kay Kristo. Ang Mesaya po mga kapatid, hindi po sa atin nagmula ito. Ito po ay nagmula sa bansang Israel. Amen? May pangako po kasi na darating ang Mesiya o tagapagligtas para ibalik ang kaharian. Bakit nawala ang kaharian? Bakit nawala ang kaharian sa palagay mo? Dahil sa pagtalikod nila sa Diyos at pagsamba nila sa Diyos. Naalala ninyo, nabibigyan ko ng konting review. Hindi po ba, nung una, nung tawagan ng Diyos si Abraham, may hari po ba ron? Wala. May pari po ba ron? Wala. Meron, isa. Naalala nyo, si Melchizedek, no? The priest of the Most High God. Yun yun. Pero nung nandiyan na si Abraham, nung ginawa ng bansa, wala na. Wala na po yung ganon. Pero nung dumating si Moses, diba? Diyan na nagsimula. Yung mga kapatid, nagkaroon ng partition ng land. Pagkatapos na, meron silang mga pare, meron silang sacerdote, meron na silang choir, tapos, pero wala pa silang templo dahil sila po ay nasa wilderness, sila po ay nandun lang sa Togdang Tipanan. May nakikita pa kayong ano doon, wala. Direkto mismo yung Diyos, nakikipag-usap sa kanyang bayan. Kung naniniwala ka sa Biblia, ganyan dapat ang takbo ng isipan natin. Bakit ko sinabi yan? Meron po kasi hindi naniniwala sa Biblia at hindi po sila naniniwala na nangyari yan ay sa bansang Israel na sila'y pinili. No? The chosen people talaga ang Israel. Tanggapin man natin o hindi, tingnan natin sa Biblia, yun na nakasulat. Tingnan natin sa history, yun din ang mababasa natin. Amen po mga kapatid, maliwanag po yan. So wala silang hari, direkta sila sa Panginoon Diyos. Makikita natin na ang kasalanan nila ay pinapatawad sa pamamagitan ng paghandog ng mga tupa. Kung mayaman ka, kambing, ganyan. Kung mahirap ka naman ay ibon na lang. Ibon. Wala kang pambili. Bibili ka ng ibon. May magkano lang ibon ng araw. 2 piraso, 5 piraso yata. Isang ano lang sa kanilang pera. So, ganun. Amen. So, ganun sila. Pero, sa pangyayari yan mga kapatid, makikita nyo ayos naman until such time na sila ay pumasok na sa lupang sinilangan. Doon sila nagharap ng hari. Amen? At pinali nga sila ng Panginoon, kapag kayo nagkaroon ng hari, kukunin niya ng inyong mga anak, kayong asawa, gagawin niya ng himit. Ayaw nila, gusto nilang gumaya sa sanlibutan. Take note,
Bakit nila gusto may hari? Gusto nilang bumaya sa sanlibutan. Ulitin ko, pangatlo na. Ang sakit talaga ng mga tao ay gayahin pa rin ang nasa sanlibutan. Panahon ni Adan, teokrasya yan. Ang hari, ang Diyos, siya ang tagapamahala. Wala po yan hari. Amen. Sino gusto mag-hari-harihan sa palagay nyo noon? Wala naman. Kaya lang, nadisip sila sa pamamagitan ni Satanas. Dinisip sila. Okay? So, napalaya sila kung sa dapat nila nawala naman hari. Ito na naman, nung sila ay binigyan na ng lupa, naghanap na naman sila ng hari. At sino nakuha hari? Yung pogi, yung pinakamatangkad, ang pangalan ay si Saulo. Nung si Saulo na hari, ano nangyari? Katulad ng ordinaryong tao, mahina ang isip, binili na ng Diyos, di ba? Binili na nila, dilabag yung dapat, so natanggal si Saul. Sino pumalit? No, si David. Bata pa si David, 17 years old ang time na yun, mga kapatid. Ano nangyari kay David? Masunurin naman, kaya lang mahina ang laman. Puro chicks naman ang nasikaaso. Kapalitan siya ni Solomon. Okay, si Solomon naman matalino, pero mahilig din sa chicks. Bili niya sa 1,000 asawa. 700 sa mga ordinaryo at 300 sa mga prinsipe, ay mga prinsesa. So, gano'n na nangyari sa kanya. So, nagkaanak yun mga kapatid, nag-divide yung kingdom dahil yung kalahati ng mga anak ni, ang dami anak ni Solomon ay matitino, samantalang yung kalahati ay makasanlibutan. Ano na po na ninyo mga kapatid sa kwento na yun? Ano na po na ninyo sa kwento mula doon kay Adan? Magmula doon kila Moses, magmula doon sa pagiging hari, anong nakuha ninyo doon mga kapatid? Kung tutusin, ano ang problema ng mga Israelita? Very simple. Rebellion ka na. May Diyos ka na. Naghahanap ka pa. At ayaw mo sa Diyos, gusto mo sa tao. Sige mga kapatid, tanongin kayo. Kahit sa kasalukuyan. Bakit nagkakaroon ng korupsyon? Bakit nagkakaroon ng problema sa gobyerno? Kasi ang namumuno ay tao. Ini-elect pa nga natin. Amen? Parang ang pinakamasama tuloy ng klase ng gobyerno, democracy. Kasi government ruled by the people, of the people, and for the people, sabi natin. Pero ang nangyari, hindi naman gano'n. Kaya na-invento yung gobyerno ng communism. Ano naman ang communism? Gobyerno naman ang nagpapatupad dahil wala nang tiwala sa tao. Ganun po communist. O socialist na tinatawag. Ganun po. So kung ano man ang nangyayari sa ating problema ngayon, ano solusyon? Ante, kung may ano solusyon? Gusto po ba ninyo ng may gobyerno na pinamumuno ng tao? Ano yung tanong ko eh? So ano solusyon? Bakit darating ang Panginoon sa Kristo muli sa second coming? Very simple na solusyon. O, tingnan ang solusyon. Tanggalin mo yung gobyerno ng tao. Ay wala kong mangyari. Sino ba yung mag-gobyerno? Balik ko rin sa Diyos. Ang tawag po dyan ay Mesiyas. Yun ang inaantay nila. At ang Mesiyas, mga kapatid, kung titingnan ninyo sa Biblia, napakarami ng Mesiyas na dumating. Kala puro tao. Amen. Si Jesus lang ang mababasa natin, kaya galing sa Kanya. Sabi niya, hindi ako galing sa tao, kundi saan daw siya galing? Aking amang nasa langit, pag narinig niyo ng mga udyo, kukuha sila ng bato, babatuhin nila kasi wala daw ganoon. Sa totoo lang, wala naman talaga ganoon. Sino lang ba ang alam ninyo galing direkta sa Panginoong Diyos?
Isa pa lang. Sino? Di, isa pa lang. O, si Adan lang. At si Eva, siyempre. Kung totoo si Eva nga, galing siya kay Adan. Si Adan lang ang galing sa lupa na binuo ng Panginoon Diyos. Si Eva hindi galing sa ribs ng tao. Nagkapalpak. Basta galing sa tao, wala talang nangyari. So nag-aantay sila ng Mesiyas. Actually, second Adam yung inaantay nila. Pag second Adam, ibig sabihin dapat galing direkta sa Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit ipinanganak ang Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala siyang tatay talaga. Galing sa Diyos. Amen. Biblically, gano'n. Kung hindi ka niniwala, wala naman tayong problema ron. Hindi ka naniniwala. Pero tayo bilang naniniwala na ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo, ay born of the Father. Galing yun sa at manunod sa sinapupunan ni Mary. Amen, mga kapatid. Now, pagpasok ng ni Mary, ang sabi ng religion, virgin, pero sa original na translation, alma po, alma. Alma, si Alma Moreno, alma. Ang ibig sabihin po ng alma ay young woman lang. Wala naman sinabing virgin po. Ang tinranslate ng Catholic, virgin lang. Kaya, Virgin Mary. Amen pa mga kapatid. Nung ipagliyang Panginoon sa Kristo, wala itong ama. Pero, nung pinanganak na yung mga kapatid ng Panginoon sa Kristo, may ama na yun. Virgin pa ba yun? Antipirig virgin pa ba yun? Ang dami nga anak eh. So, doon namin makikita na napakahirap na itong ginagawa natin kasi inaalam mo kung alin yung totoo o hindi. Dahil sa original, yung woman lang yung nakalagay. So, kung ano man ang ginagawa ng ibang ano dyan, hindi na sila pwedeng yan. Pero mali nga yung mga translation. Pero doon sinasabi, born of a woman, yun lang naman nasabi ron eh. Born of a woman. Hindi naman sinabing born of a virgin. Born of a woman. Kasi yung Diyos original. Ibig sabihin, umilos na yung Diyos sa pamamagitan din ng tao, pero sa maayos na hindi katulad nung nangyari kay Eva at Adan. Eva at Adan, Eva at Adan. Naintindihan ninyo. Yun. Kaya sila naghahanap ngayon. Kaya sila ngayon naghahanap ng Kristo o Mesiyas, the chosen one. So, noong una pa, ganyan na po yun. Amen? Ngayon, bago dumating ang Panginoon sa Kristo, halos 2,000 taon na ang lumipas. The history of Israel. Ayan, nakasulat siya. Ang dami. Ayan, ang mapa, mga kapatid. Ayan. The history of Israel, magmula ron, sa kahanap nila, ano ang kanilang malaking pagkakamali? Kakantay nila. Sa Biblia, mga kapatid, palagi pong nakasulat, huwag kayong umasa sa tao. Aasa lang kayo sa Diyos paulit-ulit. So, anong ginagawa ng Israelita noong araw? Ang inaantay pa rin nila, umasa pa rin sa tao. Kada palit ng hari, alam ba ninyo na ang tawag po sa hari ay Son of God? Tawag po sa hari, anak ng Diyos din, o Messiah. Kahit tignan ninyo yan sa dictionary, yan yung pinag-aralan ko na rin po, pag sinabing king, Messiah din po yan, Son of God yan tawag. Sa angel, ang tawag din po sa angel ay Son of God, anak din ng Diyos. Hindi po kasi sa ating language yun po sa kanila po. Siguro gano'n. So it is either, pag dumating ang Messiah,
Pag nakakita sila ng anghel, ano nangyari doon? Sa Pool of Bethesda, ano nangyari? Yung may ginamot ko. Anong ginagawa ng mga bulag? Nag-aantay sila, yung mga bulag, nagbababa ang isang anghel, kakakawin yung pool, yung tubig, unahan sila kung sino yung unang dumive, siya ngayon ang gagaling. Paano ko na naman makakauna kung pilay ka? Diba? Kung bulag ka, diba yun ang naano ng Panginoon sa Kristo at kanila Pedro? Nag-aantay ron. Kasi ganun ang paningin nila sa Mesiyas o sa Son of God na darating. Hindi nila akalain na yung Son of God ay tao rin. Nagkatawang tao kuhan sa Ama. Amen ba mga kapatid? Kaya nung nakaharap na nila, ito mga kapatid, tapatan tayo. Kung tayo buhay nung araw, sino sa atin ang magsasabing, malalaman mo kung siya ang anak ng Diyos? Ito, Sister Rika, unang-una, ang itsura ng Panginoon sa Kristo talaga naman. Anong sabi? Sa Isaiah 53, wala raw Makatawang pansin. wala talaga. Tapos ang damit pa niya ay hanggang dito lang. Nung araw, pag hanggang dito lang ang damit mo, ordinaryo ka lang tao, manggagawa ka. Pero pag ang damit mo ay mahaba, ibig sabihin, ari ka. Naintindihan niyo. Yun kailan kung bakit sino yung pinagsinusa nila sa mga anak ni Jacob, ni Joseph. Binigyan kasi ni Joseph ng robe na hanggang dito. Ay mga pangalan nagalit. Bakit ka meron niya? Kami nga wala. Ang ginawa nila, binita nila si Joseph. Ayun. Naging kanang kamay ng hari. Totoo ng prophecy. Amen. Yun dahil lang kaya saan nakatingin ng tao mga kapatid? Pero ang sabi ng Isaiah 53, sino ang maniniwala sa sinasabi ko sa inyo? Ang tunay na propeta, ang tunay na anak ng Diyos, ito lang hindi siya kapanipaniwala. Patunay, yan ang kailan kung bakit hindi sila naniniwala nung nakita nila ang Panginoong Jesus Cristo. Ulitin ko, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi po yan makikita sa anyo. Saan nyo malalaman ang tunay na lingkod ng Diyos? Sa salita. Kaya nga ang tawag sa Panginoon Kristo, ang buhay na salita ng Diyos. Amen? Walang showmanship, walang tawag dito, walang requirement na tawag natin doon. Yan ang pugi, kailangan mataas. Yan ang yung ginawa nila nung pinili nila si Saul, si Haring Saul. Yan ang ginawa nila. Ngayon, uulitin na naman nila. Amen? Kaya anong bandang ulit ang sabi ng Panginoon sa Kristo? Alin sa mga sinabi ko, ang sabi niya, ang dahilan para ninyo ako patungin. Wala silang masabi. So, kung dumating na ang Panginoon sa Kristo, yun din ang dahilan kung bakit nila ipinako ang Panginoon sa Kristo. Hindi nila lang nakikita na yung ginagawa nila umaalay sa plano ng Panginoong Diyos. Ang masama, naging instrumento sila ng kamatayan ng tunay na Mesiyas. Yun po ang danger ng hindi pananalig at hindi paniniwala. Nagiging instrumento ka ng kamalian. Nagiging instrumento ka ng kamatayan. Be very careful. No? Be very careful. Sabi rito, balik tayo doon sa yun ang dahilan kung bakit sinabi noon pang ito maganda. Kaming unang umasa kay Kristo sa lalo ikadadakila niya. Tama ba sa English yan, Ted?
Verse 12. That we should be to the persons knowing who first trusted in Christ. Yan. Who first trusted in Christ. Amen. Punta tayo sa verse 13. Ito ngayon ang catching dito. Kayo may naging bayan ng Diyos. Kausap po niya mga taga-Epeso. Ano po? Ibig sabihin, hintil na ito. No? Gentile. Yung una, the Israelites, then the Gentiles, sabi dito. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y sa pamagitan ng manalig sa Kanya. Amen? Yun ang mga ano sabi niya sa English? 13. That ye heard the word of truth, number 1. Yan. Yung gospel of salvation. Pagkatapos yung maniwala ka, matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan. Ano daw yun? Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Tandaan ninyo yung mga kapatid, yung salita ng katotohanan. Sa English, the word of truth. Dito, kakaiba kasi, mababasa rin ninyo yan na, ay, di ko pala nasusulat ang Ebanghelyo ng time na ito. No? Yung time na sinutang Ephesians, wala pa po gospel. Hindi pa po na isusulat. Yung gospel na naisulat, around 80. Ito, it is around 60. So 20 years pa pang, anong sabi? Dito yung word of truth. At tinutukoy dito mga kapatid, yung sinabi mismo, direkta ng Panginoong Kristo. Amen? Gusto ko lang i-clarify. Nung dumating ang Panginoong Kristo, yung salita mismo ng Diyos, direkta naririnig sa bibig ng Panginoong Kristo. Amen ba mga kapatid? Yan, hindi po yan nakasulat. Direkta po yan. So, ang pananalig nagsisimula sa pakikinig. Kung tutusin, mas mapalad sila kasi direkta itong naririnig. Amen. At dito, kailangan gamitin ninyo yung discernment na tinatawag. Ako, kailangan matutunan ninyo, hindi lang yung ako bilang, kundi kayo mismo, as an individual, matutunan ninyong ma-discern kung yung sinasabi ng isang tao ay sa Diyos o hindi. That's one. Sa pamamagitan doon, malalaman mo yung discernment ng kung siya ay lingkod ng Diyos o hindi. Napakahirap din yan. No? Para ma-determine mo, una, kung yung sinasabi ay sa Diyos o hindi. Pag na-discern mo, sa Diyos ito, susunod mo sino itong nagsasalita. Amen. Sino itong nagsasalita? So yung pangalawa. Doon mo malalaman kung yung nagsasalita ay buhat sa Diyos o hindi. Amen. Now, doon sa salitang buhat sa Diyos o hindi, may meaning po yun. Ano yung salitang hindi? Ang salita, kung di sa Diyos, kanina yun. Kay Satanas, di ba? Sakit. Sakit na natin, di ba? Yung kausap mo, pag hindi sa Diyos yun, kay Satanas yung sinasabi no. Kaya pag sinabi mo yung sa kalam mo, kay Satanas ka, nagalit yun. So, ano mabubuo natin? Sa daigdig na ito, dalawa lang ang salitang meron. Yung sa Diyos, ano yung sa Diyos? Yung totoo. Amen? Pag kinontra yun, salita ng ano yun? Sanlibutan tawag natin. At actually, isa lang po ang adversary ng Panginoong Diyos. Si Satan. Yung pangalang Satan, actually hindi po yung pangalan. Ang ibig sabihin ng Satan means adversary, taga-kontra. Pag sinabing kanan, anong sasabihin ng